Meron palang isang general, sundalo. Ang ika nga po binabati ko sa pamahalaan kung bakit hindi po naninindigan para po sa ating kasarinlan, ho. Yan po, hinahanap ko yung balita. Hindi ko matagpuan. Mahirap ito Mahirap itong kalagayan natin ngayon. Especially, alam niyo yung pandemya, ginawa talaga ng China yan para ma-divert ang ating atensyon sa paghanap ng lunas at solusyon diyan sa problema. Diyan tayo lahat matuon ang pansin ng mundo upang maisagawa nila ang kanilang maitim na plano para sakupin ang mundo at ang ating bansa, lalong-lalo na. Sapagkat tayo ang pangunahing target na masakop niyan. Kapag tayo po ay nasakop ng incheck, na leche na, mga kaibigan, mauuwi ito malamang sa digmaan na pandaigdig na digmaan, mga kaibigan. Sapagkat ang Pilipinas ay napakahalagang depensa ng Estados Unidos sa malayong silangan. At dahil ito'y mahalagang depensa, kapag nawala ito sa Amerika, manganganib pati na ang seguridad ng ibang malalaking bansang kaalyado at maliliit na bansa na kaalyado ng Amerika. Sabi ko nga sa inyo, yun ang trabaho ng Amerika na kinikilala sa buong mundo. Recognize yun na role ng Amerika na proteksyonan. Sila ang mangunguna para protektahan ang interes ng maraming bansa na kanilang kaalyado, na wala namang ibang pwedeng makagawa kung hindi sila, mga kaibigan. Ngayon, yan ang problemang, tunay na problema natin. Ang dapat, i-relinquish na kung talagang, yun lamang sinasabi, kahit sabihin mong nasa stage 1 cancer pa lang. Para mo nang sinabing ang presidente mentally, physically unfit. Hindi na siya nababagay. Wala na siyang kakayahan na makapamuno ng ating bansa. Unang-una, pag may sakit ang tao, alam mo naman yan. Di ba? Mahirap yan sa tao yung nag-iisip na ng iba. Tapos meron kang malaking responsibilidad sa bansa. Abay, hindi mo pwede nang pagsamahin yun. Yung utak ng taong ganon, may gera na sa utak niya. Di ba? Maghahanap na lang ng damay ito. Madadamay tayo rito. Ipapahamak tayo nito, mga kaibigan. Bakit ho siya, ano ang basihan na pwede mong masabi na ang presidente mentally unfit? Para po pangunahan o pamunuan ng ating bansa. Makikita nyo yan sa pabago-bago nilang statement at pabago-bago ng pasya. Di ba? Marami nang nagkaiba-iba ang mga pasya, gumulo. Di ba? Nagulo ang ating gobyerno. Iba-ibang, sasabihin ngayon, iba, pati gasolina,
Gagawin mo disinfectant. Yan ba, mentally fit pa yan? Sabi nga sa inyo, pinagtatawanan na siya. Ano ba ito? Presidente ba to? Sabi sa ibang bansa. Sa television, no? Ipinakikita siya. Pagkatapos, kinukomentaryuhan. Ha? Di ba? Pinakita namin yung sa Japan, di ba? Pati dun sa mga pagmumura niya. Yan, mentally unfit na yan. Kasi, pwedeng yan ay epekto na ng mga gamot na pumapasok sa kanyang katawan. Alam naman ninyo, ang cancer, puro ang mga gamot niya matitindi. Hindi ba? Para ihanap ng lunas yan. Wala namang gamot yan. Di ba? Puro ano yan, pampatagal lang . Kung halimbawa, isang buwan ka na lang, baka pwedeng maging 2 buwan. Ganun lang yun mga kaibigan Kadalasan pa nga niyan, yung mga chemotherapy, isa yun sa paraang ginagamit sa mga may ganyan sakit. Yung chemotherapy, mga kaibigan, mas lalo kang padadaliin nun yan. Meron akong mga kakilala hanggang ngayong buhay. Nagkaroon ng cancer. Bakit hanggang ngayong buhay? More than 10 years na, buhay pa sila. 15 years na, buhay pa sila. Yung isang kakilala natin, nagpa-therapy 2 beses, sumuko na. Ayaw na niya. Buhay pa siya hanggang ngayon. Pero yung alam nating nagtuloy-tuloy ng chemotherapy, patay. Matagal na nakalibing, mga kaibigan. Madalit sabi, imbes na gumaling ka pa, lalo kang mapapabilis. Diba? Ngayon, ito magpapadakila na sa kanya kung wala silang maitim na intensyon Hindi ba niya alam na ang magpapadakila lang sa kanya yung pag-relinquish ng kanyang posisyon kay Vice President Leni Robredo? Yun na lang ang paraang makapagsasalba sa ating bansa. Sapagkat, ang sabi nga natin, hindi tayo papayag dapat na daanin sa mga rebgob. Yan labag sa konstitusyon. Dapat tayong sumunod sa saligang batas sapagkat iyan ang rule of law. Mga kaibigan. At kung talagang leader ka, na ang nasa sa isip mo, yung unahin ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan, magkukusa ka Ito sa panahon ng snap election, ang talagang kandidato ng oposisyon noon, labang kay Marcos, si Doy Laurel. Mga kaibigan, siya ang lumalabas na leader ng oposisyon that time. At kakandidato nga siyang presidente. Mga kaibigan. Pero ano nangyari? Bakit hindi tumuloy na kumandidatong presidente si Doy Laurel? At nagpaubaya siya kay Mrs. Cory Aquino. Na ibigay yung pagtakbo bilang presidente kay Mrs. Cory Aquino at siya ay pumayag na maging vice-presidente ni Mrs. Cory Aquino. Si Doy Laurel, yun ang hindi natin dapat makalimutang ginawa. Sabi nga sa inyo, may mga magaganda ring nagawa ang mga leader. Kaya ayaw natin sa kanila, kaya gusto natin. Katulad nung nangyari na yon,
Ang ginawa ni Doy Laurel, kaya siya pumayag sapagkat mas inisip niya, mas pinahalagaan niya ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan para magkaisa ang oposisyon. Dahil kung dalawa silang tatakbong presidente, mahahati nila ang boto ng oposisyon. So para mabuo ang oposisyon, ang hanay ng oposisyon, nagpaubaya si dating Vice President Salvador Doy Laurel na siya ay magbise na lang kay Mrs. Aquino. Yan. Yun ang dakila. Yun ang kadakilaang nagawa ni Doy Laurel. Hindi man siya naging presidente, malaki naiambag niya para sa kapakanan ng ating bansa at ng mamamayan na nung panahon na yun mapagkaisa niya ang mga nasa oposisyon. At yun ang nangyari, mga kaibigan. Kaya ako, hanggang nakakapag-isip pa tayo, hindi natin kalilimutan yun. Yung mga nagawa, mabubuting nagawa ng mga dating leader natin. Magmula sa ating mga bayani hanggang sa mga nanunungkulan sa pamahalaan. Kung yung iba, nakalimutan na nila yun, ano sila? Karaniwan silang Pilipino na meron sakit na kalimot. Ito si Roque. Siya nagpapahamak sa presidente niya. Mga kaibigan, sipin mo yung sabihin ni Presidente Duterte na pinayuhan siya ng doktor, wag uminom. Wala siyang binanggit kung kailan sinabi yung payo sa kanya. Pinayuhan siya dahil kung hindi patungo na raw siya sa first stage ng cancer. Akalain mo ibisto ni Roque. Kunyari pinagtatanggol pero binibisto. Ano sabi niya? Matagal na niya yung pinayuhan siya. Kung matagal na, hindi na stage 1 ito. Kaya hindi na natin siya napagkikita. Mga kaibigan. Di ba? Basahin ninyo ang statement na ni Locsin laban sa revolutionary government. Pinapahiya na sila. Mga kaibigan. Di ba pro-China itong kupal na yan? Si Boy Finger, mga kaibigan. Pro-China yan Kung saan si Duterte, doon yan Di ba? Mga kaibigan. Ay bakit ngayon? Paiba-iba na. Yun lang paiba-iba na salita ni Presidente Duterte. Mentally, hindi ka na fit. Physically. Di lalo na, sapagkat sa iyo mismo nanggaling yung pahayag na mayroon kang tama. Di ba? Bali ba yung ganyang karamdaman, apektado utak mo Apektado mga desisyon mo. Hindi pwede yun. Hindi kailangan yun ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan, yung wasto ang pag-iisip, wasto rin ang kalusugan. Gusto mo maging dakila, di isalin mo na yung pwesto. Bakit gugustuhin mo pa na gumulo ang bansa mo, malagay pa sa panganib ang mga mamamayan at ang bansa natin? Wala ba kayong pagmamahal na natitira sa sarili ninyo, sa taong bayan? Ako, nagsususpecha na Sa mga nakaraang panahon, di ba, malimit niya sabihin pag may kinagagalitan siya hinahamon niya, tapos sasabihin niya, isama ko kayo sa impyerno Baka yan ang gusto niya.
isama niya ang Pilipinas sa impyerno. Ang mga Pilipino kung saan siya papunta. Mga kaibigan, salita ng mga taong hindi dapat nanggagaling sa isang presidente. Di ba? Hindi lumalabas yan sa bunganga ng isang presidente. Kaya dito, pag inisa-isa ko, pinagsabay ko rito, pag susunod-sunurin ko, speech ni Marcos. Si Ninoy hindi naging presidente. Pero sabi ko nga sa inyo, ang inaangako kay Ninoy yun. At saka nagtaya rin siya. Buhay niya rin ang itinaya niya. Kaya dumating yung punto na malaki hinanakit niya sa mga tao. Nung namatay, sabi nila, hindi nag-iisa eh. Nung nakakulong, nag-iisa eh. Diba? Oh. Ito naman, sabi ng tao, hindi ka nag-iisip. Si Nino hindi nag-iisa, ikaw naman hindi nag-iisip. Oh, mga kaibigan, ano iisip kapakanan nila? Personal na to itong ginagawa nila. Personal na pagpapahalaga na lang sa kanilang mga sarili. Pero sabi ko nga sa inyo, yan namang diktador yan, di pa na-perfect yan eh. Wala pang perfect niyan. Alam mo na ang ending niyan, di ba? May katapusan yan. Kumbaga sa comics, wakasan yan. Di ba, mga kaibigan? Ganun talaga eh. Pero kailangan maunawaan ninyo. Mga sign yun, sign. Mga palatandaan, yan. Kapag ang mga dignitaries, isa-isa nang nagko-courtesy call kay kay Vice President Leni Robredo, ibig sabihin, nandun ang garansya na hindi nila kikilalanin ang ibang paraan ng kung sakasakali man. Ibig sabihin ng konstitusyon, kung hindi man matuluyan, kundi man matuloy itong mga binabalak nila at magkaroon tayo ng halalan sa 2022, konstitusyon pa rin. Yun. Dahil yun ang talagang nasa konstitusyon. Hindi mo pwedeng baguhin ang petsa niyan. Yan yun eh. Nakatadhana yan sa saligang batas natin. Kaya yun ang kikilalanin nila. Kaya tumakbo man si Vice President Leni Robredo, that is beside the point, mga kaibigan. Sabi nga sa inyo, yung expression na yun, expression ng pagkilala nila sa konstitusyon natin. At magsilbing babala sa sino mang nagbabalak, may mga maitim na balakin na labagin ang ating saligang batas. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Bueno, mga kaibigan, ito yung mga ibang balita na pag-uusapan natin. Huwag na natin intindihin yan. Yung mga paninira kay Vice President Leni Robredo sapagkat ang sinasabi lang natin dito, ano ba naman koneksyon ko kay Vice President? Wala naman eh. Pero noong nakaraang eleksyon, gaya ng alam ng mga nakikinig sa atin, ang ikinampanya ko talaga Duterte, Robredo. Ba't sinasabi mo, gusto mo si Marcos? Pero si Marcos, patay na yun eh. Yung anak, bakit si Leni Robredo, bakit
Duterte Robredo ang aking ikinampanya sa aking programa sa radyo. Kasi alam ko, ano to yung magaspang itong si Presidente Duterte at saka isang mabait. Wala ka naman pipiliing Vice President nun bakit hindi si Bongbong? Yun na nga ho ang sinasabi natin Hindi ko gusto ko yung tatay, pabor na ako na sino man ang tumakbo sa pamilya nila. Hindi ho yun Ang iniiwasan natin, yung kung halimbawa si Bongbong mananalo nun, babalik lang tayo sa dati. Wala na yung Aquino, babalik naman, Marcos naman. Anong klase yun? Wala nang katapusang pag-aaway yan. Hindi ba? Personal na ang ginagawa nila, isinasangkot na tayo sa personalan. Sa palagay ba ninyo, hindi maghihiganti yun? Maghihiganti rin yun Hindi ba? Pagka nalagay sa pesto, bakit hindi si Cayetano? From the very start, di ako naniniwala dyan. Bistado ko kaagad Di ba? Sino pa? Yung ibang Vice President, di ako naniniwala ron. Kaya ho, ang napili ko noon na ikampanya, si Leni Robredo. Isang araw, nag-aalmusal kami ni Mayor Lim pagkatapos ng presidential election. Diyan sa Jollibee lang, sa May Cultural Center. Dumating yung political officer ni Vice President Leni Robredo. Nagkakwentuhan kami. Sabi ko ang ikinampanya ko talaga, Duterte at saka Leni Robredo. Ganun ba? Totoo palang merong Roro, Rodrigo at saka Robredo. Hindi ko ho alam, kako. Basta ako, doon sa sarili kong programa sa radyo. Ngayon, ang sabi, di sa kwentuhan namin, sabi ko ang i-focus nyo ngayon ang gagawin, ang inyong atensyon, ito mangyayari kako. Kasi nabasa ko na puli, hindi yung sa ewan ko bakit meron tayong ganun na nakikita natin yung pangyayari. Pinayuhan ko yun yung political officer na yun, hindi ko na alam ang pangalan Ay i-focus nyo yung attention nyo kako sa social media. Tiyak, babanatang kayo sa social media. Sisiraan si Vice President Leni Robredo. Nagkatotoo sigurado nandiyan pa sa opisina niya yung tinutukoy natin political officer niya Dumating yun dun pinakilala ako ni Mayor Alfredo Lim mga kaibigan. Totoo yan. Di totoo, nagkatotoo nangyari. Siniraan nga si Vice President Leni Robredo. Kaya ko pinili yun para yung balanse yung gobyerno natin. Wala talaga pala sakim sa kapangyarihan itong mga taong ito. Meron silang ibang binabalak. Pinaasa nila yung mga Marcos mananalo sa kaso si Bongbong. Talo mga kaibigan Nung buksan yung balota mas lalong lumaki boto ni Leni Robredo Bakit? Ginamit sila Mga kaibigan, ginamit ang kampo ni Bongbong para awayin yung grupo ni Leni Robredo nang wala namang kasalanan. Pinaparatangan na nandaya. Mga kaibigan, akala mo ba si Leni Robredo, siya nagbilang ng boto niya At sinasabi nila nandaya nagbilang ng boto, Comelec mga gago. Di ba? Paano mandadaya si Leni Robredo? Magagawa niya ba yun? Siya na yung kandidato, siya pa yung Comelec. Mga kaibigan, di ba? Wala, mga ito mga bayaran lang yan Sumusunod sila kung ano yung ipinagagawa sa kanila. At saka sa katotohanan, kaya sila sumusunod lang, mga bobo nga kasi. Di ba? Kasi kung matalino ka, mali pinagagawa sa iyo, susundin mo. Hindi. Yun din yung sinasabi natin sa Armed Forces of the Philippines.
At naniniwala tayo, may mga tao pa na hindi papayag diyan sa hanay ng mga armed forces natin. Nananawagan nga yung ang apelyido Parlade, General Parlade, nakadistino sa Mindanao. Ang paniwala niya ang gobyerno walang ginagawang paninindigan sa pananakop ng dayuhan dito sa ating bansa. At himihimok din siya na dapat daw gumawa tayo ng paninindigan natin, kamukha ng sinasabi natin. Para natin ipagtanggol ang ating kasarinlan. General yan ang apelyido Parlade, mga kaibigan. Yan ang kanya sinasabi. Magpapatuloy po tayo. Ito lang sa Sabado na ihahatid sa kanyang huling hantungan si Mayor Alfredo Lim na hanggang ngayon po ay ang kanyang mga labi ay nasa Arlington Memorial Chapels. At sa Sabado po ng alas 7 ng umaga magsisimulang alisin na siya sa Arlington Memorial Chapels para idaan ang kanyang mga labi sa tanggapan ng NBI, Manila City Hall, Senate at Manila Police District bago po siya ang misang gagawin sa Santo Niño Church sa Tondo 11 a.m. bago ho siya idiretso sa Manila North Cemetery. At ang Senado ho nagpalabas ng resolusyon para ho sa pagkilala sa mga nagawa ni Mayor Lim bilang alkalde, bilang senator, ano pa ba? Secretary ng DILG at naging pulis, mga kaibigan. Senate Resolution number 494 nagpapahayag ng pakikisimpatya at pakikidalamhati sa pagpanaw ni dating Senator, Mayor, General, Director, Secretary Alfredo S. Lim. Mga kaibigan, sabi ni Tito Soto, Senate President, at Senator Pampilo Lacson, Francis Tolentino, si Lim ay nagsilbi sa mga mamamayang Pilipino ng merong hindi matatawarang dedikasyon, dangal at dignidad sa mahigit 6 na dekada sa iba't ibang tungkulin na kanyang hinawakan. Ito'y sponsored tong speech. Sabi ni Tolentino, si Lim ay nagsimula sa kanyang public service bilang pulis sa edad na 22 anyos at naging isa sa most decorated policemen sa ating bansa. Alam niyo si Lim, sa katotohanan, ang kaligayahan niya yung nasa pwesto siya para makapaglingkod. Hindi kamukha nung iba, ang kaligayahan magsamantala. Eto, sabi ni Tolentino, kanilang kinikilala yung mga ginawa ni Mayor Lim na paglilinis sa Maynila laban sa droga, prostitusyon at iba pang mga kriminalidad bilang pulis, kung saan ay nabansagan siyang Dirty Harry. Siya yung original niyan, mga kaibigan, Dirty Harry. At kinilala rin nila yung naging senador si Lim 2004 hanggang 2007 na nakapag-introduce
o nakapaghain ng mga panukala na tutugon sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap at sa bansa. Katulad anya ng pagbibigay ng libreng gamot, pagpapagamot sa mga mahihirap na pasyente at protektahan ang kanilang pamilya at mga kamag-anak mula sa mga iba't ibang klase ng karamdaman at harassment ng mga hospital at mga funeral parlors. Mga kaibigan, alam nyo nung tumakbo ulit si Mayor Lim kaya lang hindi pinalad. Ang isa sa payo ko nung kay Mayor Lim sa aming pagkukwentuhan, sana po, natatandaan ko ito kung makabalik kayo, kasi meron na kayong libreng paglilibing, libreng crematorium. Kaya ang tawag doon sa kanyang programa, From Womb to Tomb, libreng pagpapaanak. Yan naman, hindi naman mapapasubalian yan. Alam nyo, sabi ko, Mayor, dapat to siguro magtayo din kayo ng mga pagbuburulan ng mga tao. Kasi mga kabaong marami, libre. Mga imported pa yun Yun galing, donasyon yun ng mga iba't ibang bansa. Yung mga ataol. Papalitan mo lang yung yung loob no. Ang gaganda. Mas magaganda sa mga kabaong dito na locally made. Sabi ko, yung pagbuburulan, importante rin ho. Dapat meron kayo niyan sa bawat distrito. Hayaan mo niya kung makakabalik tayo, ganyan ang gagawin natin. Di ba nabanggit ko nga sa inyo yung nagugunita natin yung mga kagandahang ng Pilipinas nung tayo'y bata pa na namimiss natin, di ba? Mga nostalgic na alaala sa nakaraan. Halimbawa ho kako, nung malita ko, merong motor ko. Kasi dyan ako sa Baclaran. Sumasakay kami niyan magmula sa Baclaran, umiikot dyan sa Luneta. Yung motor ko, yung double deck. Yung itaas no, walang bubong mga kaibigan. Kasi noong araw, maganda pa ang Manila Bay. Wala pang wala pang reclamation yan. Hanggang dun yan sa may papuntang airport. Ngayon umiikot siya mura lang ang bayad, mabagal ang takbo nun mabagal hanggang Luneta. Pagdating sa Luneta, iikot. Babalik ka na naman. Round trip. Maganda ho ako yan sa mga turismo ng Maynila. Kahit yan magawa natin maibalik yan magmula sa Vito Cruz, Ross Boulevard hanggang Luneta, pabalik. Sabi ni Mayor Lim hindi pa yon. Gagawa tayo ng mga sasakyan na libre, mga bus. Doon sa mga major thoroughfares. Para ang mga estudyante, mga na dito nakatira sa lungsod na Maynila, meron sila masasakyan. Libre na kung malayo ang pinag-eskwela nila. Balak niya nga noon magkaroon ng annex yung Universidad de Manila. Magkaroon sa bawat distrito, kamukha nung ospital na ginawa niya na bawat distrito merong ospital. Ito naman, yung eskwela, sabi niya dapat maglagay ako niyan doon sa Tondo. Nandun sa Maywan Luna. Annex yan. Yung mga nakatira doon na nag-aaral sa Universidad de Manila, hindi na sila mangangailangan ng pamasahe para makapasok. Libre na nga yung eskwela. Siyempre, problema pa rin ng magulang yung pamasahe.
para hindi na sila mamumroblema yung magulang. Lalagyan natin ng eskwelahan niya nandun na yung universidad, ilalapit natin sa mga distrito. Yun ang plano ni Mayor Lim tsaka yung housing project na condominium type na 4 na palapag. Gagawa siya niyan. Yun ang pinaka gusto pa niyang maibigay yun Magawa yun sa kanyang dangan nga lamang at hindi po pinalad na makabalik sa pwesto si Mayor Lim. Lahat naman nagawa na niya Kung walang ospital ngayon, saan tatakbo yung mga tao? Especially ngayon na meron tayong pandemya, di ba? Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. sa kanya. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao dangan nga lamang, yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye, and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Rudy Santos ng bandang Horoscope, nasa California. Claudio Buenaflor. Edwin Javier, Ernie Driz, Gina Kioge, Eddie Boy Alquino, Ernesto Mangahas from Philadelphia, Pennsylvania, DC Encarnacion
Noel Ibones Jacob, and Danilim Miriam. Si Mirna Guillermo ng Chicago, Mirna Guillermo ng Chicago, binabati natin, tsaka si Roxanne Rankin ng Florida. Si Lani Liwanag, si June Mariano, binabati natin, ha. Si Noel, nabati ko. So, sanang batiin si Rolly Garcia, eh. Alam nyo, yan na lang ang natitirang veterano dyan sa Bureau of Customs, eh. Dapat ito na ang direktor ng ng pulis, eh. Ewan ko ba't hindi maipwesto yan. Di ba ang pangalan niyan, nasa Malacanang na, eh. Nasa lamesa na raw, eh. Paano? Yung pipirma, hindi na talaga makapirma. Paano yun? Di ba? Thumb mark na lang. Yung appointment ni Rolly, pa-thumb mark na lang na nila doon, kay Presidente Duterte. Si Lani Liwanag, Joselito Camacho, Jans Wally Gurbuksani, si Edwin Abier, nabati na ba natin? Chito Locuisan, Teng Relente, Jacinta Castillo, Marvin Victoria, Junior Dal ng California, G. Hernandez, Ting Changcoco, Ed Arcangel Tamayo, Zitaku Ador Russell, Maya Pabengi, Eric Aguilar, Napoleon Gasga Pollero ng Riyadh, Saudi Arabia, Eduardo Garcia Ochoa, watching from Los Angeles, Ramon Santos, Roger Ursal, Joey Regalado ng Los Angeles, California, Rolly Hernandez ng Maynila, Ricky Valero, Elmer Ababa, Rodrigo Jelly, William Serrano, Manny Loyola, Ruben Cunanan, Brian Calcena, Felino Abella, Ruben Mirna Obedosa, Dionisio Porras, Eduardo Bautista, at ang kapatid niyang si Emelita Bautista, si Ber Garcia ng Maynila, binabati natin, Juan Formelosa Margelino, Bayani Abergas. Pinasasalamatan ko nga pala si Idol Tibo, si Brian ng Kabilang Himpilan, at nakarating sa atin, binati raw tayo. Hani Liwanag, Alexander Jigs Fernandez, Romer Reyes, Victor Ramos, bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Epimbako Densing the Third. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay.
nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na